Saan ba talaga ikakasal sina Bea Alonzo at Vincent Co? Dito sa Pilipinas o sa dream country niyang Spain? May tutol raw sa kasalang ito. Gaano ba kayaman ang papasuking pamilya ni Bea? Naging usap-usapan ang paglabas ng wedding bands, na gamit ang totoong pangalan nila, nina Bea at Vincent, sa St. Peter the Apostle Parish, isang simbahan sa Maynila, noong Linggo. Parishioners, we are announcing the marriage bans of the proposed marriage of the following couples. First bans for Ferdinand Vincent P. Co., 44 years old, son of Lucio L. Co. and Susan C. P., who will be married to Philbert Angeli Escalante Ranolio, 38 years old, daughter of Felizardo Ranolio and Mary Ann Escalante. Sa hindi nakakaalam, ang wedding banns ay isang opisyal na anunsyo sa simbahan na may magpapakasal. Ginagawa ito bago ang kasal upang bigyan ng pagkakataon ang publiko na magsabi kung may legal o moral na hadlang sa kasal. Ang pangalan ng ikakasal ay binabasa sa misa. Karaniwan, 3 magkakasunod na linggo itong binabasa sa simbahan. Binabanggit ang pangalan ng bride at groom. Bakit ito ginagawa? Layunin ng wedding banns na siguraduhin na walang existing na asawa ang isa sa ikakasal. Walang malapit na relasyon sa dugo o incest. At walang ibang legal na hadlang sa kasal. Pag may bans of marriage na inaanunsyo, ibig sabihin ay nalalapit ng ikasal ang couple. Marami ang nag-aabang sa nalalapit nilang kasal, pero sa St. Peter the Apostle ba gaganapin? Yan ang nananatiling sekreto. Ayon sa ulat, sa Spain raw gaganapin ngayong Mayo ang most awaited wedding ni Bea Alonzo. May mga spekulasyon na ikakasal sila ng 2 beses, dito sa Pilipinas at sa Spain. Ang pagtawag sa marriage bans dito sa Pilipinas ay hindi nangangahulugan na dito nagaganapin. Sa patakaran ng simbahang Katoliko, kung gaganapin ang kasal sa Katolikong simbahan ng Espanya, ay kinakailangan pa rin mag-anunsyo ng bans of marriage sa home parish, dahil kapwa silang naninirahan sa Pilipinas. At isa ito sa requirements. Kailangan magsumite nina Bea at Vincent ng Certificate of Freedom to Marry mula sa Pilipinas. Spekulasyon ng ilan ay sa ibang bansa sila ikakasal para merong diborsyo. Para magiging legal din dito sa Pilipinas ang kasal nila, ay kailangan lang nilang i-report ang kanilang kasal sa Philippine Embassy. At dahil kapwa sila Pinoy, hindi recognized sa Pilipinas ang divorce. Si Bea ay may golden visa. Siya ay nakabili ng isang apartment sa Madrid. Kaya malaki ang tayensa na sa Spain nga sila mag-iisang dibdib ni Vincent. Ilang beses din spotted ang dalawa na lumilipad patungong Europa. Ang pamilya din ni Vincent ay may malaking share sa Bodegas Williams and Humbert na winery sa Andalusia, Spain. Minsan nagtungo ang dalawa sa Andalusia, at dinala ni Vincent si Bea sa vineyard nila. Paano naging pagmamay-ari ng pamilya ko ang nabanggit na winery? Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, at magkomento. Paano nga ba naging pagmamay-ari sa pamilya ni Vincent ang winery? Ang winery na konektado sa pamilya ni Vincent Co ay nasa Jerez de la Frontera, Andalusia, Spain. Isa ito sa pinakamalalaking winery sa Europe, na may higit 50,000 square meters na pasilidad at libo-libong oak barrels para sa aging ng sherry wine at brandy. Ang kumpanya ng pamilya ko na The Keepers Holdings ay bumili ng 50% stake ng winery noong 2022 sa halagang humigit kumulang 88.75 million euros o 5 billion pesos. Ang mga magulang ni Vincent ay kabilang sa mga hanay ng mga bilyonaryo na naitala ng Forbes. Ang mga magulang niya na sina Lucio at Susan Co ay may combined net worth na 3 billion US dollars. Kabilang naman sila sa top 10 richest personalities sa Pilipinas. Ang kanilang yaman ay nagmumula sa pagmamay-ari nila ng Pure Gold Price Club hypermarket at supermarket chain, na may 640 na tindahan sa buong Pilipinas. Bukod pa riyan, ang ilan pang negosyo ng pamilya nila ay mining, oil, real estate at retail, gaya ng S&R membership shopping. Habang si Ferdinand Vincent Co naman ay walang na-disclose na individual net worth. Siya ang kasalukuyang presidente ng Pure Gold Price Club. Pangatlo din siya sa may pinakamalaking share sa Costco Capital, ang family holdings company nila bukod sa Keepers Holding.
Higit kumulang 43 billion pesos ang halaga ng shares niya. Simula nang maging presidente si Vincent noong 2015, ay may net income na ng 10 bilyong piso ang Pure Gold sa taong 2024. Bukod pa riyan, ang 44 anyos na business tycoon ay may hinahawakan pang iba't ibang posisyon sa kanilang family-owned business. President at chairman siya sa Ehlers Holdings, Blue Ocean Foods, and Forbes Corporation. Direktor din siya sa The Keepers Holdings, ang liquor distributor nila. At sa ilang real estate at energy firms ng pamilya. Hindi naman magpapahuli ang A-list actress sa kanyang henerasyon, si Bea Alonzo. Hindi lamang bilang isang aktres kilala si Bea kundi pati na rin bilang isang matagumpay na negosyante o celebrity entrepreneur. Narito ang ilan sa kanyang mga pangunahing negosyo at investment. Una, ang Bash Manila. Ito ang pinakabago at personal na negosyo ni Bea na inilunsad noong 2023. Ito ay isang lifestyle brand na nakatutok sa travel essentials tulad ng mga trendy na bag, luggage, at pakang organizers. Nagmula ito sa kanyang hilig sa paglalakbay at ang pangalan ay hango sa kanyang tanyag na karakter na si Basha, mula sa pelikulang One More Chance. Pangalawa ay ang Beati Firma. Isang 16 na ektaryang sakahan sa Iba, Zambales na nabili niya noong 2011. Mayroon itong mango orchard na may mahigit 450 na puno ng mangga, cattle farm o baka at tupa, fish pond, at taniman ng mga gulay at palay. Noong 2019, pumasok si Bea sa industriya ng pagkain bilang isa sa mga franchise owner ng sikat na New York-based cafe at bakery na Din at De Luca sa Quezon City. Bago ito buksan, nag-aral muna siya ng short course sa baking sa Center for Culinary Arts o CCA. May real estate investment din siya sa Spain. Noong 2022, namuhunan si Bea ng mahigit 500,000 euros o 30 na milyong piso para sa isang apartment sa Madrid, Spain. Na siyang dahilan sa kanyang permanent resident status sa Spain. Bukod pa riyan, ay may mga endorsements din siya sa 20 taon niya sa industriya. Perfect combination na raw kung tutuusin. Pero gaya ng mga pelikula, may kontrabida raw palagi sa isang romantic movie. May mga chismis sa showbiz at social media na hindi raw agad tanggap ng pamilya si Bea Alonzo, lalo na ang ina ng negosyanteng si Vincent Co. Pero walang malinaw na kumpirmadong ulat mula sa pamilya o sa dalawa mismo na nagsasabing totoo ito. Saan nanggaling ang hindi tanggap na chismis? May mga spekulasyon na dahil raw sa family culture ng pamilya ko. Strikto di umano raw ang pamilya ni Vincent. Bukod pa riyan ay isa sa malalaking Chinese-Filipino business family ang pamilyang ko. May chismis din na dahil hindi raw magkasing yaman si Bea at Vincent, ay tutol di umano si Mrs. Ko. Pero may isang event umano na magkakasama si Madam Ko at Bea, at maayos naman raw ang pakikitungo nila sa bawat isa. Isa pa sa pinagpaipiestahan ngayon ay kung ilang pahina raw ang prenup nila. Nachismas kasi dati na kaya hindi natuloy ang kasal nina Dominic Roque at Bea dahil ayaw umano ni Dom na pumirma. Kaya ngayon baka na back to you raw si Bea. Ano sa tingin nyo? Comment down below.